Nakilala ko si Isabel sa kasal ng pinsan niya sa Manila. Siya na ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Maitim na buhok na hanggang balikat, isang ngiti na kayang tumunaw ng yelo, at ang paraan ng pagtingin niya sa akin na para bang ako lang ang lalaki sa buong kwarto. Galing ako sa isang ordinaryong pamilya sa Cavite. Ang tatay ko ay auto-electrician at ang nanay ko ay nagtatrabaho sa isang paaralan. Wala akong maipagmamalaki pero nagtatrabaho ako sa IT at maayos naman ang kita. Si Isabel ay anak ni Don Damian Velasco, isang taong nagmamay-ari ng ilang kondominium sa Makati at may parte sa ilang malalaking kumpanya. Hindi ko inisip ang pera noong nakilala ko siya. Basta na in love ako. Noong unang beses niya akong inimbita sa bahay nila para maghapunan, hindi ako makapaniwala sa tinitirhan niya. Isang mansyon sa Dasmariñas Village, may terrace na nakatanaw sa golf course. Mga modernong kasangkapan na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kikitain ng tatay ko sa loob ng 5 taon. Sinalubong ako ni Don Damian na may baso ng whiskey, tinapik ako sa balikat at sinabing, "Mabait kang bata, halata naman." Alam ni Isabel ang gusto niya. Ang asawa niyang si Cynthia ay mas malamig. Sinusukat ako mula ulo hanggang paa, pero ngumiti naman ng pormal. Pagkalipas ng 3 buwan ng relasyon namin, napag-usapan namin ni Isabel ang hinaharap. Nakaupo kami sa isang cafe sa BGC High Street, hawak niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. "Gusto ka ni Papa?" sabi niya. Sabi niya, "Seryoso ka raw? Hindi tulad ng ibang mga mayayabang na lalaki sa universidad na lumalapit sa akin dahil lang sa apelyido ko." Naramdaman kong ipinagmamalaki niya ako. Hindi ako yung tipo na naghahanap ng madaling daan, pero ang katotohanang tanggap ako ng tatay niya ay malaking bagay para sa akin. Ikinasal kami pagkalipas ng 1 taon. Ang reception ay sa Manila Peninsula, 200 bisita at isang banda na tumugtog hanggang umaga. Ang paring kamag-anak ni Don Damian ang nagkasal. Naaalala ko kung paano ako nakatayo sa harap ng altar. Pinapanood si Isabel na naglalakad palapit sa akin suot ang puting bestida at naisip ko, ito na yon, ito na ang buhay na lagi kong pinangarap. Nag-honeymoon kami sa Palawan at pagbalik namin, pinatawag ako ni Don Damian sa opisina niya. Impresibo ito, mahogany na mesa, mga estante na puno ng libro tungkol sa real estate at batas at tanaw ang buong Ayala skyline. "Maupo ka, Ian," sabi niya, sabay alok ng whiskey. "Gusto kong pag-usapan ang kinabukasan mo." Ang kinabukasan ni Isabel ay kinabukasan ko at bahagi ka na nito ngayon. Ipinaliwanag niya ang plano niya. Gusto niyang magtrabaho ako sa kumpanya niya na namamahala ng mga ari-arian. "May 7 building ako sa Manila, 2 sa Baguio, 1 sa Cebu," sabi niya. "Kailangan ko ng mapagkakatiwalaan, isang tao na hindi lang empleyado kundi bahagi ng pamilya." Kumakabog ang dibdib ko. Hindi kita lulukohin, hindi ka agad makakakuha ng mataas na posisyon. Pero kung magpakita ka ng gilas, kung magtatrabaho ka ng mabuti at matalino, sisiguraduhin ko ang kinabukasan mo. Bahagi nito, itinuro niya ang kamay sa paligid, ay magiging sa inyo balang araw. Ikaw at si Isabel ay magkakaroon ng magandang buhay. Hindi ako nagdalawang isip, pumayag ako agad. Iniwan ko ang trabaho ko sa IT, na maayos naman ang sahod, at nagsimulang magtrabaho para kay Don Damian. Ang unang taon ay mahirap. Ginawa ko lahat, mula sa pag-aayos ng problema sa mga tenant, pag-aayos ng tumatagas na tubo sa mga building, pag-oorganisa ng mga renovation, hanggang sa pag-aasikaso ng mga libro. Hindi ako tinantanan ni Don Damian. "Dapat alam mo ang trabaho mula sa ibaba," sabi niya. "Hindi mo pwedeng pamahalaan ang isang bagay na hindi mo naiintindihan." Proud si Petra. "Nakikita mo, tinetest ka lang ni Papa," bulong niya sa akin sa gabi. Ganyan siya. Kapag nakita niyang masipag ka, magbubukas ang mga pinto para sa'yo. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa kanilang lahat. Nakatira kami sa isang apartment na binigay ni Don Damian. Hindi malaki, pero disenteng 2-bedroom sa Makati. "Pansamantala lang yan," sabi niya. Hanggang sa makita ko kung saan kayo nakatayo. Lumipas ang mga taon. 2, 3, tapos 4. Araw-araw akong nagtatrabaho, madalas pati weekend. Kapag may tumawag na tenant ng 2:00 ng madaling araw dahil pumutok ang tubo, ako ang lumalabas. Kapag kailangang i-renovate ang building sa Pasay, ginugugol ko ang maraming oras sa pakikipag-ugnayan sa mga kontraktor, pagsusuri ng mga resibo, takot na magkamali.
Paminsan-minsan tinatapik ako ni Don Damian sa likod. Magaling iyan, halatang wala kang pakialam sa oras. Pero wala siyang sinasabing konkreto tungkol sa hinaharap. Unti-unting nagbago si Isabel. Mas madalas na siyang kasama ng mga kaibigan niya, mas madalas na nanananghalian kasama ang nanay niya. Kapag umuuwi akong pagod, madalas ko siyang madadatnan na nanonood ng series o may kausap sa telepono. Kumusta? Tanong ko. Okay lang, sagot niya, nang hindi man lang tumitingin. Sinubukan kong balewalain ang malamig na tono. Akala ko stress lang, lilipas din. Sa ika-5 anibersaryo ng kasal namin, kinausap ko si Don Damian. Don Damian, sabi ko, maingat na pinipili ang mga salita. Nagtrabaho ako ng husto sa loob ng 5 taon. Sa tingin ko, napatunayan ko na mapagkakatiwalaan ako. Gusto ko sanang pag-usapan yung nabanggit ninyo noon tungkol sa kinabukasan sa pwesto ko sa kumpanya. Tinitigan niya ako ng matagal tapos ngumiti. Pasensya iyan, hindi pa panahon. Malapit na. Malapit na. Ang salitang yon ang bumabagabag sa akin. Pero nagpatuloy ako. Dahil mahal ko si Isabel. Dahil akala ko may itinatayo ako. Dahil akala ko bahagi ako ng pamilya na magbibigay sa akin ng gantimpala para sa katapatan ko. Paano ako naging ganito katanga? Ika-6 na taon ng kasal. Marso noon, maulan at mahangin. Tipikal na panahon sa Manila na pipilitin kang manatili sa loob. Dapat sana ay nasa Baguio ako para sa isang meeting kasama ang mga contractor, pero na-cancel sa huling minuto, nagka-problema sa permit. Naisip kong sorpresahin si Isabel, bumili ng bulaklak baka yayain siyang mag-dinner. Nitong mga huling buwan naging malayo siya at naisip ko na baka makatulong ang kaunting atensyon. Nagpark ako sa harap ng building namin sa Makati bandang 3:00 ng hapon. Paglabas ko ng kotse, napansin ko ang isang pamilyar na sasakyan. Isang itim na BMW X5, ZG ang plaka, luxury model. Hindi ko agad pinansin kahit na may pamilyar dito. Pumasok ako sa elevator bit-bit ang isang bouquet ng rosas. Iniisip kung paano siya magre-react. Susi sa pinto, tahimik. At narinig ko ito, tawanan. Ang tawa ni Isabel. Yung malalim at intimong tawa na ilang taon ko nang hindi naririnig kapag kaming dalawa lang. Galing ito sa kwarto. Kumabog ang dibdib ko. Baka kaibigan lang, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Pero alam ko na, sa kaibuturan ko alam ko na. Itinulak ko ang pinto ng kwarto. Si Isabel ay nasa kama, nakabukas ang botones ng kanyang damit, magulo ang buhok. Sa tabi niya naka-boxer shorts, nakatayo si Marco Sandoval, ang lalaking naging kasintahan niya bago ako, anak ng may-ari ng isang chain ng restaurant, ang tipo na nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at nagbabakasyon sa Dubai. Tumingin sila sa akin na para bang ako pa ang nangistorbo sa kwarto nila. Iyan, sabi ni Isabel, pero walang gulat sa boses niya. Walang guilt. Tanging pagkainip. Para bang inistorbo ko lang ang isang ordinaryong araw niya. Hindi ako sumigaw. Gusto ko pero walang salitang lumalabas. Kinuha ni Marco ang t-shirt niya mula sa upuan. Pare, sorry, sabi niya, na para bang aksidente niyang nakuha ang sandwich ko mula sa ref. Hindi ko sinasadya. Labas. Sa wakas ay nasabi ko. Ngayon na. Nagbihis siya ng mabilis at lumabas. Sumulyap kay Isabel na hindi ko maintindihan. Baka may usapan sila. Baka paghingi ng tawad. Wala akong pakialam. Naupo si Isabel sa kama, hinila ang unan sa kandungan niya. Gaano katagal? Tanong ko. 6 na buwan. 6 na buwan. Kalahating taon habang nagtatrabaho ako ng 60 oras kada linggo. Inaayos ang mga problema sa building sa Cebu, gabi-gabing kinukwenta ang gastos at kita. Kalahating taon ng kasinungalingan. Bakit? Huminga siya ng malalim. Kasi boring ka, Ian. Kasi umuuwi kang amoy pintura at semento. Kasi ang usapan lang natin ay tungkol sa mga sirang tubo at kalidad ng drywall. Kasi naging ganito ka. Itinuro niya ang kamay sa akin na para bang may nakakaawang bagay siyang tinitingnan. Nagtatrabaho ako para sa atin. Mahina kong sabi. Para sa kinabukasan natin. Kinabukasan natin? Tumawa siya. Ian, gumising ka. Wala kang kinabukasan dito. Tingin mo gagawin kang partner ni Papa? Tingin mo makakakuha ka ng parte sa ari-arian? Tinitigan niya ako ng diretso. Bayad ka lang na tauhan. Noon pa man. Parang may humila ng sahig mula sa paanan ko. Nangako siya.
Sinabi niya kung anong kailangan niyang sabihin para manatili ka. Mas mura ka kaysa sa manager na kailangan nilang bayaran ng market price. Dagdag pa, kasal ka sa anak niya. Ibig sabihin hindi ka magnanakaw o mandadaya. Tumayo siya, nagsimulang magbihis. Hindi tanga si Papa Ian. At malinaw na, ako rin. Umalis ako sa apartment ng araw na iyon. Kinuha ko lang ang mga damit ko at laptop. Pumunta ako sa mga magulang ko sa Cavite. Hindi ko na kayang manatili pa sa Manila. Umiyak si nanay nang marinig niya. Si tatay naman ay tahimik na galit. Alam ko nang hindi mabuti ang pamilyang yan, sabi niya. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang mga papeles para sa annulment. Si Isabel ang humihingi ng paghihiwalay dahil sa irreconcilable differences. Wala siyang hinihingi sa akin. Paano naman? Wala naman akong pag-aari. Ang apartment ay pag-aari ni Don Damian. Wala akong naipon dahil lahat ng pera ko ay ibinabalik ko sa mga proyekto nila, sa paniniwalang nagtatayo ako ng kinabukasan. Pinuntahan ko si Don Damian sa opisina. Kailangan kong tumingin sa mga mata niya. Sinubukan akong pigilan ng sekretarya niya, pero nilagpasan ko siya. Nakaupo si Don Damian sa mesa niya, may kausap sa telepono. Nang makita niya ako, mabilis niyang ibinaba ang tawag. Ian, makinig ka. 5 taon, sabi ko. 5 taon akong nagtrabaho para sa'yo. Iniwan ko ang karir ko, nagtiwala ako sa'yo. Ipinatong niya ang mga kamay sa mesa. Ginawa mo ang trabaho kung saan ka binayaran at binayaran ka ng maayos. Nangako ka sa akin. Nangako ako sa'yo ng pagkakataon, putol niya. At ibinigay ko yun sa'yo. Hindi ko kasalanan na hindi kayo nag-work ni Isabel. Niloko niya ako kasama si... Alam ko kung sino yon, sabi niya ng malamig. At sa totoo lang, wala akong pakialam. Matatanda na kayo. Ang kasal mo ay problema mo. Inayos niya ang mga papel sa mesa. Ngayon kung wala ka nang sasabihing may kinalaman sa negosyo, may meeting pa ako. Ang parte sa ari-arian, tumawa siya. Anong parte ng ari-arian? Hindi ka namin kadugo. At hindi ka na rin parte ng pamilya. Makukuha ni Isabel kung anong para sa kanya. Mamanahin ng mga anak ko kung anong para sa kanila. Ikaw? Iwinagayway niya ang kamay. Empleyado ka lang. At ngayon, hindi na. Lumabas ako ng building na yun na alam kong ako na ang pinakatangang tao sa Pilipinas. Ibinigay ko sa kanila ang pinakamagagandang taon ng buhay ko. Para sa wala. Tumawag si Cynthia makalipas ang 1 linggo. Maikli lang. Ian, pakiusap, pirmahan mo na ang papeles. Gusto na ni Isabel na mag-move on. Nagpaplano na sila ni Marco ng kasal sa susunod na taon. Huminto siya. At pakiusap, huwag ka nang gumawa ng eksena. Respetadong pamilya kami. Respetadong pamilya. Mga mandarambong na nakasuot ng mamahaling damit. Pinirmahan ko ang mga papeles. Wala akong pagpipilian. Wala akong pera para sa abogado na kayang lumaban sa kanila. Wala akong kahit ano. Nakaupo ako sa luma kong kwarto sa bahay ng mga magulang ko. Nakatitig sa kisame, pakiramdam ko ay isa akong 30 anyos na nagsayang ng buhay. Dinadalhan ako ni nanay ng sopas. Si tatay naman ay tahimik na uupo sa tabi ko. Hindi alam ang sasabihin. Pero isang gabi habang nakahiga ako sa dilim may nagbago. Hindi ito lungkot, ito ay galit, isang malamig at purong galit. Hindi ako magiging biktima. Hindi nila ako itatapon na parang basura. Gagawin ko ang isang bagay na hinding-hindi nila inaasahan. Magiging mas matagumpay ako kaysa sa kanilang lahat. Cebu. Ang syudad na hindi ko pinlanong tawaging tahanan, pero ang syudad na nagligtas sa buhay ko. Umalis ako sa Cavite pagkalipas ng 2 buwan. Hindi ko kayang manatili doon, sa parehong lugar kung saan baka aksidente kong makasalubong si Isabel o si Don Damian. Kailangan kong magsimula muli. Sa isang lugar kung saan walang nakakaalam ng kwento ko. Kung saan walang titingin sa akin ng may awa. 32 taong gulang ako at may ilang libong piso na naipon mula sa huling sahod ko. Wala nang iba. Nangupahan ako ng maliit na studio sa Mabolo, malapit sa Baybayin, 30 metro kwadrado ng amoy dagat na apartment. Pangit ito pero akin ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon akong isang bagay na akin lang kahit na binabayaran ko ito ng upa. Ang unang trabaho ko ay bilang waiter sa isang maliit na cafe sa tabi ng dagat. Ang may-ari, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo, ay hindi nagtanong ng marami.
Magtatrabaho ka o hindi? Tanong niya. Magtatrabaho po. Sabi ko. Kung gayon, tanggap ka na. Ang sahod ay katawa-tawa. Pero mayroon pa rin. Sa gabi, delivery rider ako sa GrabFood. Isang segunda manong bisikleta, lumang Samsung phone, at ako na nagmamaneho paikot ng Cebu hanggang hating gabi. Minsan, nakikita ako ng mga dati kong katrabaho sa IT. Nakikilala nila ako. Ang iba ay nagkukunwaring hindi ako nakikita. Ang iba ay tatango ng may pagkailang. Wala akong pakialam. Bawat piso ay itinatabi ko. Pagkalipas ng 3 buwan, nakahanap ako ng pangatlong trabaho. Tuwing weekend, tumutulong ako sa isang maestro karpintero na mag-renovate ng mga apartment. Ang pangalan niya ay Mang Jun, 50, mga kamay na kasing laki ng pala. Nagtrabaho ka sa real estate sa Manila? Tanong niya nang mag-apply ako. Opo. May alam ka bang gawin? Mabilis po akong matuto. Tumawa siya. Tingnan natin. Tinuruan ako ni Mang Jun ng lahat ng bagay na hindi kailanman ituturo ng eskwela. Paano magkabit ng tiles, paano magmasilya ng pader, paano ayusin ang mga tubo, at mga pangunahing kaalaman sa kuryente. Nagtatrabaho ako kasama niya tuwing Sabado at Linggo. Umuuwi sa studio na may mga kalyo at masakit na kamay. Pero may bagong kasanayan. Sa gabi, pag-uwi ko bandang hating gabi, bubuksan ko ang laptop. Sinusubaybayan ko ang real estate market sa Cebu, sa buong Visayas, sa buong baybayin. May nakita ako na hindi nakikita ng iba. Tinamaan ng krisis ang Pilipinas, nawawala ng apartment ang mga tao, nagiging nerbiyos ang mga bangko, bumabagsak ang presyo. Pero ang Cebu? May turismo ang Cebu. May kinabukasan ang Cebu. Nag-ipon ako na parang baliw. Kumakain ako ng instant noodles at sardinas. Hindi ako lumalabas. Hindi ako umiinom. Hindi ako gumagastos ng kahit isang kusing sa mga bagay na hindi kailangan. Inaaya ako ng mga kasamahan ko sa kafe. Iyan, tara, isang beer lang. Wala akong oras. Sabi ko. Akala nila, ang weirdo ko. Hindi ko sila masisisi. Pagkalipas ng 1 taon, may naipon akong sapat na pera. Hindi ito malaki, pero sapat na para sa down payment. Nakakita ako ng maliit na apartment sa Lapu-Lapu, 38 metro kwadrado. Ang may-ari ay baon sa utang, gustong ibenta agad ng bangko. Humihingi sila ng 3 milyon. Nag-alok ako ng 1 milyong cash, ang natitira ay babayaran ko sa pamamagitan ng loan. Pinagtawanan nila ako. Nakakatawa yang alok mo. Ito lang ang alok ko, sabi ko. Cash, ngayon na. Ibinenta nila sa akin sa halagang 1.2 milyon. Unang loan, 15 taon na babayaran, mga hulog na parang sumasakal sa akin, pero akin ito, aking apartment. Ako mismo ang nag-renovate sa tulong ni Mang Jun. Namuhunan ako sa materyales, nagtrabaho gabi-gabi pagkatapos ng trabaho ko bilang waiter. Pagkalipas ng 3 buwan, perpekto na ito. Moderno, malinis, handa na para sa mga turista. Inilagay ko ito sa Airbnb para sa season. Unang buwan, kumita ako ng malaki. Ikalawang buwan, mas malaki pa. Napakaganda ng season. Dumarating ang mga turista, nagbabayad, umaalis ng masaya. Narealize ko ang isang bagay na hinding-hindi aaminin ni Don Damian. Hindi mo kailangan ng maraming apartment para kumita. Kailangan mo ng tamang apartment sa tamang lugar. Ipinuhunan ko ulit lahat ng kita ko. Nang sumunod na taon, bumili ako ng pangalawang unit sa Mactan. Parehong proseso, loan, renovation, Airbnb. Tapos pangatlo sa isang lumang ngunit sikat na lugar. Nagtatrabaho ako ng 18 oras kada araw sa pagitan ng mga trabaho ko, mga renovation, at pamamahala sa mga bisita. Nagtayo ako ng kumpanya, Ian Properties Inc. Ayoko ng magarbong pangalan, trabaho lang. Nagsimulang mapansin ng mga tao. Tinanong ako ni Mang Tonyo mula sa cafe isang araw. Ian, ilang apartment na ba ang mayroon ka? 5, sabi ko. Napanganga siya. 5? Sa loob ng 2 taon? Sipag at kaunting swerte, sabi ko. Pero alam kong hindi iyon swerte. Obsesyon yon. Ika-4 na taon, mas lumala ang krisis sa pananalapi. Maramihang nagbebenta ng ari-arian ang mga bangko. Nakita ko ang pagkakataon, pumunta ako sa isang malaking bangko sa Cebu, natagpuan ko ang manager na mukhang desperado. Mayroon akong 20 milyong piso na kita mula sa turismo, sabi ko. Hindi yon kasinungalingan,
Ang mga apartment ay kumikita ng hindi ka panipaniwala. Gusto kong bilhin ang mga problemadong ari-arian ninyo sa Visayas. Babayaran ko ng 60% ng halaga, cash, lahat sabay-sabay. Tinitigan niya ako na parang nababaliw. Pero makalipas ang 1 linggo, pumirma ako ng kontrata para sa 8 apartment at 2 maliit na bahay sa mga kalapit na isla. Nagkakahalaga ito ng 50 milyon. Karamihan ay inutang ko pero sigurado ang kita. Lumalago ang turismo sa kabila ng krisis. Gusto ng mga tao ang dagat ng Pilipinas. 5 taon matapos akong umalis sa Manila, mayroon na akong 17 property. Mas malaki ang kinikita ko sa 1 buwan kaysa sa kinita ko sa 1 taon na nagtatrabaho para kay Don Damian. At nakita ko ang anunsyo. For sale, condominium building sa Makati dahil sa pagkakautang ng may-ari. Pangalan ng may-ari, Don Damian Velasco. Nakaupo ako sa opisina ko. Mayroon na akong opisina ngayon, hindi malaki pero profesional, at binabasa ang mga detalye. Nagkamali ng investment si Don Damian, natalo sa ilang espekulasyon, kinigipit na siya ng mga bangko. Ibinibenta niya ang 2 building, isa sa Makati, yung isa sa Pasay. Ang mga building kung saan nagtrabaho ako bilang utusan. Tumawa ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tumawa ako ng malakas. Tinawagan ko ang bangko ko. Kailangan ko ng loan na 150 milyon. Kaya kong i-collateral ang mga ari-arian ko at ang kita ko. Sinuri ng manager ang mga libro ko. Mr. Ian, maayos lahat. Aprobado. Nang sumunod na linggo nagpadala ang abogado ko ng alok sa bangko ni Don Damian. Gusto kong bilhin ang parehong building. Buong presyo, walang tawad, agarang transaksyon. Kailangang naroroon si Don Damian sa pagpirma. Iyon ang hinihingi ng batas. Nagkita kami sa opisina ng notaryo sa Manila. 5 taon akong hindi nakabalik doon. Pumasok ako sa kwarto, naka-gray suit, may suot na Swiss watch na binili ko noong nakaraang buwan, pakiramdam ko ay ang yaman-yaman ko. Nakaupo si Don Damian sa kabilang panig ng mesa, mukhang mas matanda, mas pagod. Nang makita niya ako, namutla siya. Ian, sabi niya ng mahina. Mr. Velasco, sagot ko ng formal, kasama niya si Cynthia. Hindi siya tumingin sa mga mata ko. Pinirmahan namin ang mga papeles. Ang parehong building ay nailipat sa akin. Ako na ang bago nilang may-ari. Technically nagtayo ako ng bagong management company, pero ako ang magdedesisyon. Habang paalis kami, nilapitan ko si Don Damian. Kailangan ninyong pumirma ng bagong kontrata sa upa kung gusto ninyong manatili sa apartment ninyo, sabi ko ng mahinahon. Ang presyo ay market price, syempre. Baka medyo mas mataas pa nga dahil sa lokasyon. Tinitigan niya ako at nakita ko ito. Lahat ng kayabangan, lahat ng pagiging superior, lahat ay gumuho. Hindi mo pwedeng, kaya ko at gagawin ko. Tumawa ako. Welcome, bilang mga tenant ko. Sana ay maayos kayong magbayad. Ayoko ng mga taong nade-delay. Lumabas ako ng building na yun na mas gumaan ang pakiramdam kaysa dati. Tumawag si Isabel makalipas ang 1 linggo. Hindi ko nakilala ang numero, pero sinagot ko. Ian, pakiusap, sabi niya, at naririnig ko ang takot sa boses niya. Hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Gawin ang ano, Isabel? Ang maningil ng tamang upa para sa mga ari-arian na pag-aari ko? Ikaw, naghihiganti ka. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Nagdedesisyon ako para sa negosyo. Sinabi ninyo na bayad lang akong tauhan. Well, ngayon ako na ang boss. Ang mundo ay bilog, di ba? Ibinaba ko ang tawag. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa terrace ng bago kong kondo sa Cebu, nakatingin sa dagat, umiinom ng mamahaling alak. Hindi ito matamis na paghihiganti dahil wala akong ginawa, kundi maging mas matalino, mas masipag, at mas matiyaga. Pero tama ito. Sa wakas, naging tama ang lahat. Ang isang property manager ay may kapangyarihan na hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi kapangyarihan sa malalaking bagay, kundi sa maliliit. Kung kailan aayusin ang tumutulong gripo, kung papayagan bang mag-alaga ng aso, kung gaano kahigpit ipapatupad ang mga patakaran sa ingay. Ito ang mga maliit na bagay na nagdudulot ng pagkakaiba sa pagitan ng komportableng buhay at araw-araw na frustrasyon. Naging mahusay akong manager, profesional, episyente at ganap na patas, sa lahat maliban sa pamilya Velasco. Sina Don Damian at Cynthia
ay nanatili sa kanilang 3-bedroom unit sa Makati sa ika-4 na palapag ng building na binili ko. Si Isabel ay nakatira sa mas maliit na unit sa parehong building, 2 palapag sa ibaba. Matapos masira ang kasal nila ni Marco, tumagal lang ng 1 taon, syempre, bumalik siya sa mga magulang niya. O mas tamang sabihin, bumalik siya sa building na dati nilang pag-aari. Hindi ko agad tinaasan ang upa, masyadong halata yon, masyadong mababaw. Sa halip ipinatupad ko ang bawat patakaran na nakasulat. Kapag na-late si Don Damian ng bayad ng 2 araw, padadalhan ko ng opisyal na warning. Kapag nagreklamo si Cynthia tungkol sa aircon, ipapadala ko ang maintenance. Nagagawin lang ang minimum na kinakailangan, eksakto ayon sa batas. Kapag humingi ng permiso si Isabel para sa anumang pagbabago sa unit niya, hihingian ko siya ng kumpletong dokumentasyon, pagtatasa at mga garantiya. Lahat ay legal, lahat ay propesyonal, lahat ay malamig. Tumawag si Cynthia sa akin minsan, 1 buwan matapos kong kunin ang mga building. Ian, pakiusap, sabi niya, at sa unang pagkakataon, may narinig ako bukod sa kayabangan sa boses niya. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Siyempre, Senyora Cynthia, sabi ko. Bukas ang opisina ko tuwing Martes at Huwebes mula 10:00 hanggang 2:00. Pwede kayong magpa-schedule sa sekretary ko. Hindi ba pwedeng, sumusunod lang ako sa patakaran, Senyora, katulad ng ginawa ninyo sa akin. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makapagsalita muli. Ang totoo, hindi ko sila iniisip oras-oras. Ang negosyo ko ay nasa Cebu. Kumikita ako ng mas malaking pera kaysa sa pinangarap ko. Mayroon akong 23 property sa buong Visayas. May 15 empleyado, at ang kumpanya ko ay kilala sa kalidad at profesionalismo. Pero ang Manila ay bonus, isang matamis at malayong bonus. Nakilala ko si Ana sa isang conference tungkol sa turismo sa Palawan. Isa siyang arkitekto, espesyalista sa pag-renovate ng mga lumang bahay sa probinsya. Kailangan ko ng ganitong serbisyo para sa mga bago kong proyekto, kaya pumunta ako sa presentasyon niya. Napakagaling niya. Nagsasalita tungkol sa pagpapanatili ng tradisyon habang ginagawang moderno ang gamit, tungkol sa kung paano hinahanap ng mga turista ang pagiging tunay, pero gusto rin ng kaginhawaan. Pagkatapos ng presentasyon, nilapitan ko siya. Meron akong 6 na bahay sa Visayas na nangangailangan ng iyong pananaw, sabi ko. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Marami ang nagsasabing kailangan nila ang aking pananaw, pero ang gusto lang pala ay mura at mabilis. Ang gusto ko ay kalidad at sulit, sagot ko. Hindi prioridad ang bilis. Interesado ka ba? Ang unang proyekto namin ay sa isang lumang bahay na bato sa Bohol. Si Ana ay metikuloso. Iginigiit niya ang mga orihinal na materyales, na bawat elemento ay may katuturan. Pinanood ko siyang magtrabaho, kung paano siya makipag-usap sa mga karpintero, kung paano siya tumangging magkompromiso pagdating sa kalidad. Sa 3 buwan ng pagtatrabaho namin, inaya ko siyang mag-dinner. Hindi bilang business meeting, kundi bilang isang lalaki na nag-aaya sa isang babae. Bakit? Tanong niya ng diretso. Dahil gusto kita, dahil matalino ka, talentado at hindi mo ako tinitingnan bilang isang pitaka o isang proyekto. Tumawa siya. Ang babaw naman ng pamantayan. Hindi mo pa kasi nakikilala ang dati kong asawa. Naging masaya ang hapunan. Hindi si Ana tulad ni Isabel. Hindi siya umaarte. Hindi siya naglalaro. Nagkwento siya tungkol sa pamilya niya sa Iloilo, kung paano siya nag-aral sa Manila pero bumalik sa Visayas dahil iyon ang tawag niyang tahanan, tungkol sa mga pangarap niya para sa hinaharap. Totoo siya. Makalipas ang 3 buwan, kami na. Walang drama, walang komplikasyon. 2 tao lang na nagmamahalan at nagrerespetuhan. Alam ni Ana ang nakaraan ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mukhang ginamit ka nila, sabi niya. Pero mukhang lumabas ka rin namang mas matatag. Oo, sabi ko. Pero galit ka pa rin, pagtatapos niya. At may karapatan ka. Huwag mo lang hayaan na yang galit ang bumuo sa pagkatao mo. Sinubukan kong sundin ang payo niya. Kadalasan, nagtatagumpay naman ako. Nagsimulang magbulungan ang Manila. Maliit ang mundo, lalo na sa mga mayayaman. Ang kwento ni Ian, ang lalaking itinakwil ng mga Velasco na bumalik at binili ang mga ari-arian nila, ay naging isang alamat. May mga kumukontak sa akin,
Gustong makilala ang lalaking tumalo kay Don Damian. Hindi ako interesado sa mga laro nila. Abala ako sa pagtatayo ng isang bagay na totoo. Pero may mga pagkakataon na makakatanggap ako ng ulat mula sa property manager ko sa Manila. Si Senyora Velasco ay humihingi na naman ng extension sa bayad. Si Mr. Velasco ay nagrereklamo tungkol sa sira ng elevator. Si Ma'am Isabel ay gustong magpalipat ng mga radiator. Palagi kong sagot, sundin ang standard procedures. Tinanong ako ni Ana minsan, bakit hindi mo na lang ibenta ang mga building na yan? Halata namang stress lang ang dulot sa'yo. Dahil, sabi ko, kailangan nilang matuto. Matuto ng ano? Na ikaw na ang makapangyarihan ngayon? Hindi. Na ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Na hindi mo pwedeng tratuhin ang mga tao na parang basura at asahang mamahalin kanila kapag kailangan mo ng tulong. Tinitigan niya ako ng matagal. Naiintindihan ko. Pero mag-ingat ka na baka ang leksyon na yan ay ikaw pa ang bayaran ng kapayapaan mo. Tama siya, gaya ng dati. Pero hindi pa ako handang bumitaw. Tumawag si Don Damian isang gabi. Gabi na, bandang 10:00. Nasa teres kami ni Ana, umiinom ng alak. Pinapanood ang mga bituin sa ibabaw ng Cebu. Iyan, sabi niya, at mahina ang boses niya. Pakiusap, kailangan kitang makausap. Tungkol saan, Mr. Velasco? Huwag mo akong tawaging ganyan. Iyan, biyenan mo ako noon. Oo, at tinrato mo ako na parang alipin. Katahimikan. Tapos, alam ko, at patawad. Hindi ko inaasahan yon. Patawad. 2 salita na hindi ko akalaing maririnig ko mula kay Don Damian Velasco. Anong kailangan mo? Tanong ko. Gusto kitang makita, mag-usap, lalaki sa lalaki. Tumingin sa akin si Ana, may tanong sa kanyang mga mata. Pupunta ako ng Manila sa susunod na linggo, sabi ko sa wakas. Pero wala akong maipapangako. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa dagat. Ipinatong ni Ana ang kamay niya sa akin. Pupunta ka? Tanong niya. Oo, gusto kong marinig ang sasabihin niya. Patatawarin mo siya? Hindi ko alam, tapat kong sabi. Pero baka oras na para makinig. Siguro. Pero ang pagpapatawad, ibang usapan na yon. Nagkita kami ni Don Damian sa isang maliit na kapihan sa Paco, Manila, malayo sa sentro, malayo sa mga mata ng mga taong kilala niya. Siya ang pumili ng lugar, pero halata ang dahilan, kahihiyan. Pagpasok ko, halos hindi ko siya nakilala. Ang lalaking dati may kumpiyansa ng isang hari, ngayon ay anino na lang ng sarili. Mamahalin pa rin ang suot niyang damit, pero iba na ang pagdadala niya. Para bang hindi na ito nababagay sa kanya. Mas pumuti ang buhok, mas pagod ang mukha, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Iyan, sabi niya sabay tayo. Akma siyang makikipagkamay. Tiningnan ko lang ang kamay niya at naupo ako nang hindi inaabot yon. May 5 minuto ka, sabi ko. Sabihin mo ang kailangan mong sabihin. Umupo ako, umorder ng espresso. Inihatid ng waiter ang kape at iniwan kaming dalawa. Huminga ng malalim si Don Damian. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Wala nga, pero kailangan kong subukan. Para kay Cynthia, para kay Isabel. Huminto siya. Para sa sarili ko? Hindi ako nagsalita. Naghintay lang ako. Bangkarote na ako iyan. Halos wala nang natira. Bumagsak ang ibang mga investment. Lumalaki ang utang. Ang tanging natitira sa akin ay ang pinagbentahan ng mga building na yon, sa'yo. At mabilis din itong nauubos. Tiningnan niya ako. Ang upa na binabayaran namin, halos hindi na namin kaya. At alam kong market price yan, alam kong patas yan. Pero ano? Pero alam mong sinisira mo kami. Alam mo ang ginagawa mo. Napatawa ako ng bahagya. Alam na alam ko ang ginagawa ko. Naniningil ako para sa serbisyo. Tulad ng paniningil mo sa akin noon, ang pinagkaiba lang buhay ko ang ipinambayad ko. Nagkamali ako, mahina niyang sabi. Naging mayabang ako tanga, mali ang trato ko sa'yo. Tinrato kita na parang wala. At naiintindihan ko kung bakit galit na galit ka sa akin. Hindi kita kinamumuhian, Don Damian, sabi ko at totoo yon. Ang pagkamuhi ay nangangailangan ng emosyonal na puhunan. Para sa akin, isa ka lang sa mga tenant ko. Nakita ko kung paanong mas masakit yun sa kanya kaysa sa anumang insulto. Pakiusap, sabi niya, at pumiyok ang boses niya.
Babaan mo ang upa namin. Hindi kailangang libre, pero kahit yung kaya naming bayaran. May sakit si Cynthia, may problema sa puso. Pinapalala ng stress ang lahat. Kailangan din ng tulong ni Isabel ang buhay niya ay nawawasak. Matanda na si Isabel, sabi ko. Ang mga desisyon niya ay desisyon niya. Alam ko, pero naging asawa ka niya. Sigurado akong may nararamdaman ka, pa. May naramdaman ako noon, putol ko. Naramdaman ko ang pagmamahal. Naramdaman ko ang katapatan. Naramdaman ko ang pag-asa. At tinapon niya lahat yun pabalik sa mukha ko, katulad mo. Tinabonan ni Don Damian ang mukha niya gamit ang mga kamay. Ngayon ko lang siya nakitang ganito kadurog. Ian, kung minsan mo man lang akong nirespeto, kung minsan mo mang minahal ang anak ko, pakiusap. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Tumayo ako. Binigyan mo ako ng pagkakataon, Don Damian. Binigyan mo ako ng pagkakataon na pagsilbihan ka ng 5 taon para sa wala. Binigyan mo ako ng pagkakataon na panoorin ang anak mong niloloko ako at pagtawanan ng sakit na nararamdaman ko. Binigyan mo ako ng pagkakataon na malaman kung gaano ako kawalang halaga sa mga mata mo. Naglagay ako ng 20 pesos sa mesa para sa kape. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Ang pagkakataon na malaman kung ano ang pakiramdam ng nasa kabilang panig. Kung ganoon katulad na rin kita. Sabi niya ng may pait. Hindi, mahinahon kong sabi. Ako ay tapat. Hinding-hindi kita nilinlang. Hinding-hindi ako nangako ng isang bagay na wala akong intensyong ibigay. Naniningil ako ng patas na presyo para sa serbisyong ibinibigay ko. Kinuha mo ang mga taon ko, ang pag-asa ko, at wala kang ibinigay. Hindi tayo pareho. Umalis ako sa kapihan nang hindi lumilingon. Nang gabing iyon, habang nasa hotel ako sa Manila, ayokong magtagal. Nakatanggap ako ng text. Mula kay Isabel. Pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Nasa Cebu si Ana, nagtatrabaho sa isang proyekto. Tinawagan ko siya. Gustong makipagkita ni Isabel, sabi ko. Bakit daw? Hindi ko alam. Baka gusto niya rin ang gusto ng tatay niya, bawas sa upa. Pupunta ka ba? Nag-isip ako. Oo, gusto kong marinig ang sasabihin niya. Mag-ingat ka, sabi ni Ana. At tandaan mo, hindi ka na yung lalaking nagmahal sa kanya noon. Kinabukasan, nagkita kami ni Isabel sa Ayala Triangle Gardens. Nakaupo siya sa isang bench, nakasuot ng simpleng coat, nakatali ang buhok. Walang makeup, walang glamour. Mukha siyang ordinaryo, pagod. Umupo ako sa tabi niya, nag-iwan ng espasyo sa pagitan namin. Salamat sa pagdating mo, sabi niya. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Isabel. Tumingin siya sa mga kamay niya. Sorry. Para sa lahat. Para kay Marco, sa kung paano kita tinrato sa lahat. Okay. Tumingin siya sa akin. Nagulat. Okay? Yun lang? Anong gusto mong sabihin ko? Na pinapatawad na kita? Napatawad na kita? Sa sarili kong paraan. Pero hindi ibig sabihin nun na gusto ko pang magkaroon ng anumang kinalaman sa'yo. Wala akong gusto. Mabilis niyang sabi. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako. Naging makasarili ako. Malupit. Akala ko, deserve ko ang isang taong mas magaling. Isang taong mas mayaman. Tapos pinakasalan ko si Marco. At na-realize ko na walang kwenta ang pera kapag ang tao ay walang laman sa loob. Masamang desisyon, sabi ko. Lahat tayo ay meron niyan. Ikaw nakagawa ka ng magandang desisyon, sabi niya, at may kakaibang emosyon sa boses niya. Nakita ko ang girlfriend mo sa Instagram. Ana, di ba? Ang ganda niya. At mukha siyang totoo. Oo, totoo siya. Mahal mo ba siya? Mas mahal ko siya kaysa sa pagmamahal ko sa iyo noon. Sabi ko ng tapat. Walang halong panunumbat, dahil mahal niya ako pabalik. Totoong pagmamahal, hindi dahil sa kung anong kaya kong ibigay. Tumango si Isabel, may luha sa kanyang mga mata. Deserve mo yan, nun pa man. Tumayo ako. Yun na ba lahat? Iyan, may sakit si Papa, hindi pisikal pero wasak siya. Si Mama rin. Alam kong iniisip mo na deserve namin to at baka nga pero Isabel, hindi ko kayo iniisip araw-araw. Putol ko. Hindi ako nawawala ng tulog sa pagpaplano ng pagdurusan ninyo. Nagpapatakbo lang ako ng negosyo. At ang pamilya mo ay mga tenant ko. Wala nang iba pa. Pwede ba kaming magbayad ng mas mababa? Pakiusap, kahit kaunti lang.
Hindi. Ian, hindi Isabel. Ang sagot ay hindi. Bayaran mo ang utang mo o humanap ka ng ibang lugar. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Paalam Isabel. Sana mahanap mo kung ano man ang hinahanap mo. Umalis ako at sa pagkakataong ito alam kong tapos na talaga. Walang galit, walang pagtatagumpay. Pagsasara lang ng isang kabanata. Bumalik ako sa Cebu at sinalubong ako ni Ana sa pinto. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kumusta? Tanong niya. Humingi sila ng awa, sabi ko. Hindi ko ibinigay. Nagsisisi ka? Hindi. Ganon din ang gagawin nila kung baliktad ang sitwasyon. Sa katunayan, mas malala pa ang ginawa nila. Hinalikan ako ni Ana. Kung gayon, oras na para huminto sa paglingon sa nakaraan. Nagtatayo tayo ng kinabukasan, hindi naghihiganti para sa nakaraan. Tama siya, gaya ng dati. Pero may isa pa akong bagay na kailangang tapusin bago ko tuluyang bitawan ang Manila. At ang bagay na iyon ay malapit nang dumating. Ikinasal kami noong Mayo. Sa isang maliit na simbahan sa taas ng Cebu, tanaw ang buong syudad at ang dagat. Walang 200 bisita, walang Manila Peninsula. 50 tao lang kami, pamilya, mga totoong kaibigan, mga taong nagmamahal sa amin dahil sa kung sino kami, hindi dahil sa kung anong mayroon kami. Si Ana ang pinakamagandang babae na nakita ko sa isang simpleng puting bestida na may mga bulaklak sa buhok. Ang tatay ko ang best man, si nanay ay umiyak buong seremonya. Si Mang Jun, ang dati kong amo at kaibigan, ay nagbigay ng speech na nagpatawa sa lahat. Kinuwento niya kung paano ako ang pinakapangit na apprentice niya noon, pero pinakamasigasig. Ang taong ito, sabi ni Mang Jun, itinaas ang baso, ay bumagsak sa pinakailalim at bumangon mag-isa. At ngayon, nakahanap siya ng babae na hindi kailangang bumagsak siya para maramdaman niyang mataas siya. Yan ang tunay na pag-ibig. Nagpalakpakan ng lahat. Hinalikan ako ni Ana, at sa sandaling iyon, lahat ng taon ng sakit, lahat ng taon ng galit, lahat ay naglaho. Malaya na ako. Nag-honeymoon kami sa Coron, sa isang bahay na ipinarenovate ko noong nakaraang taon. Isang linggo na kami lang dalawa, dagat, alak, at mga plano para sa hinaharap. Gusto ko ng mga anak, sabi ni Ana isang gabi habang nakaupo kami sa teres. Ako rin, sabi ko. 2 siguro 3. Ituturo natin sa kanila ang mga tamang asal. Pagsisikap, paggalang, at pagmamahal, dagdag ko. Tunay na pagmamahal. Hinalikan niya ako. Mabuti kang tao, Ian. Sa kabila ng lahat na natili kang mabuti. Dahil yan sa'yo, sabi ko. 1 buwan pagkatapos ng kasal, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang real estate agent sa Manila. Mr. Ian, meron akong isang bagay na baka interesado ka. Isang mansyon sa Dasmariñas Village. Pinipilit ibenta ng may-ari. Agad. Problema sa pera. Alam ko na kung kaninong mansyon yun bago pa niya sabihin. Magkano? Tanong ko. 100 milyon. Pero sa ating 2 lang, tatanggapin nila ang 75 milyon kung cash. 100 milyon para sa mansyon na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyon. Desperado na talaga si Don Damian. Pwede akong tumanggi. Pwede kong hayaan na iba ang bumili. Pero ito na ang huling bagay, ang huling piraso ng puzzle. Alukin mo sila ng 60 milyon, sabi ko. Cash, 1 linggo lang ang transaksyon. Pag nanakaw na yan, sabi ng ahente. Negosyo yan, sagot ko. Tanggapin nila o hindi. Tinanggap nila pagkalipas ng 2 araw. Hindi ako pumunta para tingnan ang mansyon habang nag-eempake sila. Ayokong makita si Cynthia na nagliligpit ng mga gamit. Si Don Damian na huling tinitingnan ang lugar na tinawag niyang tahanan sa loob ng 30 taon. Hindi ako sadista. Pero nang makaalis na sila, pumunta ako. Ang mansyon ay mas maganda pa kaysa sa naaalala ko. Ang terrace na may tanawin ng golf course, maluluwag na kwarto, hardin na may matatandang puno ng akasya. Naalala ko noong unang beses akong pumunta rito, bata at walang muwang, iniisip na balang araw ay magiging bahagi ako ng pamilyang ito. Ngayon, ako na ang may-ari ng bahay. Kasama ko si Ana. Naglakad kami sa mga bakanteng kwarto, umalingaw-ngaw ang aming mga hakbang. Anong gagawin mo dito? Tanong niya. Hindi ko pa alam. Siguro titira tayo dito paminsan-minsan, siguro ibebenta ko. Siguro ire-renovate ko at gagawing espesyal. Naramdaman mo ba ang paghihiganti?
Nag-isip ako ng mabuti. Hindi, ang naramdaman ko ay pagsasara, para bang nabuo na ang bilog. Masaya ka ba? Tiningnan ko siya. Kapag kasama ka, pinakamasaya. Hinalikan niya ako. Kung gayon, hayaan mong ang bahay na ito ay maging bahay lang. Hindi isang tropeo, hindi paghihigante. Isang bahay lang. Tama siya. Gaya ng dati. Nagpasya akong i-renovate ang mansyon at gawin itong isang eksklusibong boutique hotel, 5 luxury rooms, dekalidad na serbisyo, presyo na aakit sa mga dayuhang bisita. Si Ana ang nagdisenyo ng lahat, pinagsasama ang luma at bago, tradisyon at modernidad. Ang pagbubukas ay isang malaking kaganapan sa Manila. Mga mamamahayag, mga negosyante, ang industriya ng turismo, lahat ay gustong makita ang Villa Velasco. Kakatwang pangalan, pero pinanatili namin. Habang nagaganap ang pagbubukas, may nagtanong sa akin, "Totoo po bang ang mansyon na ito ay pag-aari ng dati ninyong biyenan?" "Oo," mahinahon kong sabi. "At ngayon akin na ito. Ang buhay ay nagpapatuloy, ang mga ari-arian ay nagpapalit ng may-ari. Ganon talaga ang negosyo." "Pero ikinasal kayo sa anak nila, di ba? Ano ang pakiramdam na pag-aari mo ang isang bagay na dati ay kanila?" Lumapit si Ana sa tabi ko, ipinatong ang kamay sa braso ko. "Ang pakiramdam," elegante niyang sabi, "ay tulad ng bawat magandang desisyon sa negosyo. Ang asawa ko ay kumuha ng isang bagay na luma at ginawa itong mas mahusay. Yan ang ginagawa niya." Tumango ang reporter at umalis. Tumingin sa akin si Ana. "Okay? Perpekto," sabi ko. Nang gabing iyon, habang nagpapatuloy ang party, lumabas ako sa terrace. Ang Manila ay nasa ibaba ko, kumikislap ang mga ilaw sa gabi. Sa isang lugar doon sa ibaba, sina Don Damian, Cynthia at Isabel ay nakatira sa maliliit na apartment, nagbabayad ng upa, namumuhay ng malayo sa kanilang nakasanayan. Hindi ako nakaramdam ng saya dahil sa kanilang pagdurusa, pero nakaramdam ako ng kapayapaan. Kapayapaan dahil may napatunayan ako, hindi sa kanila, kundi sa sarili ko, na hindi ka binibigyang kahulugan ng kung saan ka nagsimula, kundi kung saan ka nagtapos. Na ang pagsisikap, determinasyon at integridad ang nananalo sa huli. Nag-text ulit si Isabel makalipas ang 1 linggo. "Nakita ko ang villa, ang ganda. Deserve mo lahat ng saya, iyan." Totoo. Hindi ako sumagot, hindi na kailangan. Bumalik kami ni Ana sa Cebu. Doon ang tunay naming tahanan. Ang syudad na tumanggap sa akin noong wala akong kahit ano, ang syudad kung saan ko muling itinayo ang buhay ko mula sa abo. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Ana na buntis siya. Nakaupo kami sa sala, tanaw ang dagat, at hawak ko ang kamay niya, ramdam ko ang pagsisimula ng bagong kabanata. "Lalaki o babae?" tanong ko. "Malalaman pa lang," sabi niya nang tumatawa. "Pero anuman, ituturo natin sa kanila na mas mahalaga ang tao kaysa sa pera, na mas mahalaga ang karakter kaysa sa katayuan. At kung minsan," dagdag ko, "ibabagsak ka ng mundo para lang makita kung babangon ka ulit." "At bumangon ka nga," sabi ni Ana. "Oo, pero hindi mag-isa. Tinulungan mo ako. Tinulungan natin ang isa't isa," sabi niya. At yun ang totoo. Ang Manila ay naging isa na lang lungsod kung saan may negosyo ako. Bumibisita ako paminsan-minsan, tinitingnan ang mga building, ang hotel, ang mga financial report. Nakasalubong ko si Don Damian minsan o 2 beses sa kalye. Nagtatanguan kami mula sa malayo, wala nang iba. Namatay si Cynthia makalipas ang 2 taon, atake sa puso. Hindi ako pumunta sa libing, pero nagpadala ako ng bulaklak. Akala ni Ana iyon ang tamang gawin. Nag-asawa ulit si Isabel, sa pagkakataong ito, isang ordinaryong lalaki, isang math teacher. Nakita ko ang litrato sa Facebook, mukha siyang mas masaya kaysa dati. Sana nga. Lumipat si Don Damian sa Davao, tumira malapit sa kapatid niyang babae. Narinig ko na natagpuan niya ang kapayapaan doon, malayo sa Manila, malayo sa mga alaala. Tungkol naman sa akin, nagkaroon ako ng 2 anak na lalaki at isang babae. Isang kumpanya na may higit sa 100 empleyado. 28 ari-arian, karamihan ay sa Visayas. At isang asawang nagmamahal sa akin hindi dahil sa kung anong mayroon ako, kundi dahil sa kung sino ako. Minsan, sa kalaliman ng gabi, iniisip ko kung ano kaya ang buhay ko kung hindi sinira ni Don Damian ang pangako niya. Kung naging tapat si Isabel.
kung nanatili ako sa IT, namuhay ng ordinaryong buhay. At naiisip ko, baka kailangan talagang mangyari ang lahat sa ganitong paraan. Dahil ang sakit ay nagturo sa akin ng lakas. Ang kataksilan ay nagturo sa akin ng karunungan. Ang kawalan ang nagturo sa akin kung paano magtayo ng isang bagay na totoo. Hindi ako masaya dahil masama ang nangyari sa iba. Masaya ako dahil nabago ko ang sarili kong tadhana. Dahil tumanggi akong maging biktima. Dahil nagtagumpay ako hindi laban sa kanila, kundi laban sa mga pangyayari na gustong dumurog sa akin. At sa huli, yan lang ang tagumpay na may tunay na kahulugan.